Wag mong patayin. Kinakain lang yung ang hilaw. Dahil wala akong magawa dahil kung ano, kung ba Bisaya balong ano, parang may Sino kayo? Ba't nandito kayo? Mga tol, oh. Nandito na naman sila. Ba't nandito kayo? May sobrang tulis sa mga itak, mga tol. Yung anak ko, mustang kalagayan sa aking anak. So magandang gabi po sa inyong lahat mga tol. So nandito po ako ngayon na video ako ba kasi si Mikoy wala dito, umuwi sa kanyang pamilya. Kasi may kunting problema yung pamilya niya. Saka dalawa man ang kanyang cellphone, iniwan niya sa akin yung isa dahil kasi yung lugar na tinitirahan ko dito critical ba. Iniwanan niya ako ng isang cellphone dahil kung may ano daw dito problema, madali ko lang siyang i-contact. Nandito ako tol. So ito yung ano, ito yung tinatrabaho namin yung isang araw na nagsaka ako. Ngayon tapos na nabinta na to mga tol. Yung nahalin na to eh. Nahalin na ni mga 10k yung halin namin ito. Saka hati kami sa may-ari. Hindi naman pwede na hindi hatian kasi hindi man to sa amin. Kaya yung problema ko ngayon mga tol kasi yung pera na naipon namin 15k pa, tapos sobrang laki na hiningi nila sa amin 30k. So yung problema ko kasi sobrang laki pa yung apasunon ba. Ito yung ginamit namin paghakot mga tol. Ngayon pa ako na tapos mga tol, naghakot nito. Ngayon lang din doon na ng bayran. Gabi na nagabihan kami. So pasensya na po nga wala si Mikoy kasi umuwi sa kanyang pamilya dahil may problema daw ang kanyang asawa. Mga 2 araw pa siya doon. Kaya ito, iwanan niya ako ng isang sipi dahil ang sipi niya 2. Yun mga tol. Andito ako sa lasang. Pero may baril ako dahil critical yung area na to. Saka itong lana ko tol. Itong lana ko. Hindi pwede na iiwanan ko to. Dahil pag nasa akin to, ito yung makasurvive sa amin. Dahil ito tol, hindi pwede na magbigay ako sa kanila dahil ito lang yung mag-isa lang yung ibinigay sa aking lolo. Dito pwede na mag-asimbol lang mina para ibigay ka Mikoy. Sa akin yun talaga na yung tuga ba. So yun ang problema ko mga tol kasi ilang araw na yung anak ko sa bundok. Baka nang ginawa nila sa kanya. Kaya ngayon punong-puno ang problema ang iniisip ko. Hindi pa kaya ako nakapagpalit ng damit. Gikan pa ako sa trabaho. Sobrang gutom. Pero kakayanin dahil nakasalalay yung buhay ng anak ko ngayon. Damit ko gutay-gutay na ba. Maliit lang to mga tol. Kunti lang yung lubihan eh. Saka sobrang mura ngayon na baker. Tag-10 lang kilo. Sobrang daming lamok dito mga tol. So yung naipon namin mga tol 15k. Tapos sobrang laki pa ng apasuno namin ba.
Yan na yung di pa nga ako kakain. Wala pa akong panihapon, wala pa. Sobrang gutom na. Yung kinain namin kanina is kamuting kahoy lang. Dahil sobrang gipit ko ngayon dahil may pera dito pero hindi naman pwede na waldas-waldasin o gasto. Kakayanin ko to mga tol, hindi pwede hindi kakayanin dahil kapag sumirinder ako dito, hindi naman pwede. Kasi yung anak ko, nakang lagay niya doon. So, yung rubber mga tol, yan, nakaalalay rin sa akin yan. Sa pag-ipon ko ng pera. Gusto ko sana magbili ng bigas pero hindi naman pwede dahil bawasan naman yung ipon ko. Antos lang ko kumain ng kamuting kahoy mga tol. So sa mga tol, bakit nang yung anak ko na kuha nila? Ganito kasi yun. Yung mananabas na yun, kapag nandito ako, hindi sila pwede basta-basta sa pamilya ko mga tol dahil dito sa lana ko. Dahil itong lana ko ay anting-anting ito na kapag barilin ko sila, talagang mamamatay din sila. Saka ako dati, inutusan ako ni Tatay Lasaitan, pero sabi ni Tatay Lasaitan, yun daw na nagkaroon sa aking anak kidnap, yung mananabas na ama ba, yung founder talaga nila, yun ang pinaka matigas at saka power yung gahom nila ba, hindi daw yun makaya ni Tatay Lasaitan. Kasi sa lahat ng nabangga namin, ito ngayon daw ang pinaka malakas. Kaya ngayon mga tol, sobrang takot ako mga tol dahil nabihan ako ni Tatay Lasaitan na itong sa anak ko, hindi daw makakaya na basta-basta. Yung founder nila, yung ama nila ba, ama may tawag nila anak mga tol, kasi mga mananabas man yun, kumakain ng mga tao. Saka video ako dito mga tol kasi date din ako sa inyo ba na si Miko yung umuwi sa kanyang pamilya. Yung anak ko mga tol na nadala nila, wala ako dito mga tol kasi yun na time tinutulungan ko si Mikoy dahil yun ang pagkamatay niya. Saka ilang 1 week ako doon o 2. Pag uwi ko dito, wala na aking anak, asawa ko. Buti nga ang asawa ko nandun pala sa barangay nag-report. Ipresyonan na naman namin yun mga tol, mga barangay pulis, pero hindi namin makita kapag araw kasi lumalabas lang yung mga mananap na yun kapag gabi. Dahil wala kaming magawa mga tol. Nagpapasalamat po ako kami ko kasi tinutulungan niya ako. Kahit nakapasmo-pasmo po siya apil ba. Tunay talaga na kaibigan si Mikoy. Tinutulungan niya ako tutulungan daw niya ako hanggang makuha yung anak ko. Saka ito sa pagtrabaho nito mga tol. Kaming dalawa ni Mikoy trabaho. Hindi siya naghingi sa akin ng dahil tutulungan daw niya ako para sa aking anak. Kaya ngayon mga tol, sobrang problema ko talaga kasi yung pera na ipon ko 10k pa, tapos ang hinihingi nila 30k. Sobrang laki pa sa kapasunon ko ba. Sobrang gutom na talaga. Masakit na yung tiyan ko ba. Dahil kanina kasalan ko nakakaon ba, kamuting kahoy. Ngayon, yung katawan ko parang hindi na magalaw ba.
Di na magalaw, halos di na ako makatayo. At saka ang paa ko, sobrang sakit na yung paa ko sa pag-akyat ba. Dahil ako lang mag-isa nag-akyat nito. Saka si Mikoy yung tapok. Saka nagbunot nito. Yung pagpanitan ni Tol ba. Si Mikoy. Kabig lamok mga Tol. Vampira rin. So hindi na ako magana ganing magtrabaho mga Tol kasi yung lagi na lang nasa isip ko yung anak ko ba. Pinakain baka nila yun, baka sobrang baka payat na kayo yung anak ko ngayon ba. Kasi yung mga mananabas na yun, hindi yung kumakain ng luto. Ang kinakain nila yung mga hilaw ba. Ubos na gani yung manok ko dito na na nagalakaw lagyo ba. Kasi hinahunting nila. Kinakain nila, sinisipsip na yung dugo. Saka kinakain nila yung ng hilaw. Dahil wala akong magawa dahil kung saan ba Bisaya badlong parang may. Sino kayo? Ba't nandito kayo? Mga Tol, nandito na naman sila. Ba't nandito kayo? Sobrang tulis sa mga itak mga Tol. Yung anak ko, mustang kalagayan sa aking anak. Dito po, may likom na ako pero sobrang laki pa ng kulang. Dahil ang nalikom ko ngayon 15K pa. Bigyan mo, sabihin nyo sa ama nyo na bigyan ako ng kahit 4 na araw dahil yun, hindi pa rin ako nakahanap ng hinihingi niya na 30K.